Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. December 1 to 15. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Scorpio. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Aring and vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Dali lang anak, ito na naman kami! Pag hindi sa inyo, ibig sabihin, hindi energy nyo ang nakukuha ko, okay? We have the candle, you'll be shown the way, okay? Nagkakaroon ka na ng mga idea, no? Okay, nagkakaroon ng enlightenment, ganyan, mga idea, no, mga kaliwanagan, yan, nagkakaroon na, no? Baka iba dito, mahilig kayo sa candle. Successfully overcoming problem, uy, wow, congrats, eto na yan, diba? Kakaroon na kayo ng mga, nagkakaroon na ng enlightenment, kumbaga, yung mga problema nyo is unti-unti nang nare-resolbahan or mariresolbahan. No, and you have also the great time to go out and have fun. Yan. Siguro, ano na rin, minsan magbigay-bigay kayo ng time sa sarili mo. No, and also, kasi this is a grape, kung titignan mo si grape, di ba, ang dami niya, kasi ubas, di ba, ang dami ano. Ibig sabihin, you will enjoy the fruit of your labor and success this time. Kaya, siguro, sa sobrang kabisihan mo, yan, kasi you're the authority na rin, yan, magbigay ka na rin daw, magbigay ka rin ng time sa sarili mo. Yan, saya-saya din, no? Siguro, handito rin yung sitwasyon na nakita ko when it comes to enlightenment and dito sa candle na to. May mga ginagawa ka na gusto mo, na masaya ka. Ganyan. Trabaho, fashion, creativity, goals, kung ano man yan. Masaya ka sa ginagawa mo this time. Okay? May saya. And also, we have the throne. Yan. Nakita ko dito, yun nga, maaring nahandito ka sa situation mo na may mga aasikasuhin ka na ikaw yung mag-manage, ganyan. O kaya idea of the managing something, ganyan. Maaring yung idea na to, isa yung magsisimula or hindi sa iba man magsimula yung idea or enlightenment na to, ikaw yung hahawak, mga ganun. Kumbaga, dito rin yung position of authority, ikaw yung magmamanage din kasi ng sarili mo. Diba? Kung gusto mo talaga ng success, yan. Ay gusto mo malakpasan itong mga problema mo. Yan. Pero ang nakikita ko kasi dito kay Throne, kung titignan mo, di ba, parang ang dami niya, parang it is a gold. Gold kasi yan eh. Tapos may kalembang ton. Ibig sabihin, pera to. Di ba? Gold kasi siya. Ibig sabihin, meron kang ginagawang isang bagay sa buhay mo na pinagkakaperahan, ganyan, na magkakaroon, na magsasucess, at ginagawang sitwasyon sa buhay mo na masaya ka, na ikasisiya mo or masaya ka. Tigay natin dito si Candor, tsaka dito si Authority dito. Baka meron na kayo mga business, pagkakaperahan, mga creativity, traveling, ganyan. Kung ano man yung mga nagiging success sa buhay mo, no? And also, we have the time to go out a situation. Yan, ito na yung siguro may mga problema na ma-overcome. Yan, no? Diba? Kasi andito ka na, lumalabas ka na. Kasi kung titignan mo to, diba? Kasi dark to. Tapos, syempre, ito is a problem, diba? Dark is a problem kasi. And then, ito na yung nakita mo na yung enlightenment, di ba may candle, yung enlightenment, kumbaga nakita mo na yung tulay. Ay, ito yung tulay. Lalabas ako dito sa darkness na to. Pera man yan, love life pa yan, o ano man yan. Kumbaga nakita mo na yung tamang daan patungo sa successful mo. Wow, ang ganda. Di ba? Yan, changes in your life. We have the moon, yan, nagkakaroon na ng mga changes yan. After ng mga sadness or after na na-stagnant ka, if ever, yan, may mga changes sa buhay mo na nagaganap or mangyayari this time. Kasi kung titingnan ko to, we have the gold, we have the tulay, we have the candle, di ba? Bagay yung fail na yon is nakalabas ka na doon. Kasi nakita mo na yung light patungo dito sa tulay na to. Kasi tingnan mo yung tulay is a red, di ba? Ibig sabihin, red is a successful, di ba? Going toward dito kay gold. Ibig sabihin, you will attract something. A success, stability, mga ganyan, creativity. Yan, baka dito is mga pinagpupuyatan nyo na itong mga bagay na to, di ba? Yan, baka may mga ginagawa na kayo na adventure, creativity,
goals, something ganyan, no, na ikinasasucess nyo at maaaring napupuyat kayo at nakukulang kayo sa tulog, yan. Unti-unti na magkakaroon ng changes sa buhay mo this time. Congrats! Kung ano man yan. Tingnan natin na yung energy, Scorpio. Anong energy ni Scorpio? Energy ni Scorpio. 1 to 15. Please show me. The King of Swords. Wow, you are the king and the authority. Ano po? Temo si King of Swords. Meron siyang crown. Crown ba yan? Yan. Diba? O, yan yun. Ito na yun. Ito ka na. Anak! Alika nga dito! Baba mo na! Naku, magkakalat na naman si ate. Ano parating kay Scorpio? Parang maima-manage ka dito. Or may sarili kang negosyo, ganyan. Iba sa inyo. The Death. Wow, mukhang talagang nagtapos na to si Fail, ano? Kasi nandun na si Kendall, tapos nakita mo na yung bridge na pula. O, may nagtapos na sa'yo. Ibig sabihin yung mga lungkot na you are in a dark place, nagtatapos na. Anak, baba mo na. Very good. Good. Ano dapat iwasan ni Scorpio? Ito ang pinakamalupit sa lahat. The Three of Wands. Thank you po. We have the Temperance. So, kailangan balansehin mo ha, yung sarili mo. Bakit po King of Swords ang energy ni Scorpio? Bakit King of Swords ang energy ni Scorpio? December 1 to 15. To show me. About. Tapos na to? Tapos na raw. Ano ito? Ano po niya? Uy, kailangan nasa malayo, anak. Kailangan to nasa malayo. Ano pong mangyari? Tapos na? Tapos na po? Alamak. Three entry, oh. 3 of Wands. Okay. Ang energy mo this time is meron ka daw mga gagawin. Magkakaroon ka daw ng mga idea, no? Magkakaroon ka daw ng mga idea. Either this is a creativity or traveling or paalis-alis Nakita ko dito. Maring ito is related to be a business, no? Maring may ka-partner ka dito, malapit sa puso mo. Yan, either to your lovers, maring friend mo, kapatid mo. Yan, ang nakita ko dito. Iba dito may business. Yan, meron daw ikaw na isang bagay na didesisyonan this time, no? Maring related to a business, pera, or opportunity to Sa iba is opportunity. Sa nakita ko ito. Kaso, ang nakikita ko dito, bakit kaya parang 1 to 15? Yung iba sa inyo, meron kayong idea o meron kayong didesisyonan sa buhay nyo, pero it's up to you to make it happen daw. Kasi ang nakikita ko dito, kung iniisip nyo na gusto nyo na mag-isa sa isang negosyo o sa isang sitwasyon mo na gusto mong mag-success, ang nakikita ko dito is mas maganda, kasi ayaw mo ng tulong Mas maganda daw na may kasama ka. Kasi ang nakita ko ito, may kasama ka dapat Halimbawa, gagawa ka ng isang business. Parang nakikita ko meron kang, may tutuong sa'yo. Eng ko talaga sa Tagalog. May tutulong? Parang question mark yung ko no? Parang may kaung-ang ka. Kakulab ka. Ganun. Oo, ganun. Ang nakikita ko. Tsaka andito rin na in 1 to 15 ang nakikita ko dito is
Oh. May tao dito na defensive eh. May tao dito na, maaaring ikaw ba to? Parang may tao kasi akong defensive na nakikita. Tapos parang may pagbabastos or may inis ka, ganyan. May tao din na hindi ko alam kung ima-mind games, ganyan, ganyan. May mang-iinsulto, ganyan. Hindi ko parang may ganun ako nakikita sa'yo. Or naiinsulto ka sa kanya, ganyan. Or naiinsulto siya sa'yo sa mga sinasabi mo, mga ganun. Kasi may tao dito na parang maaring siya is nagmamarunong. Ikaw or siya is parang nagmamarunong, something ganun. O baka ikaw to kasi parang ayaw mo ng kasama. Dito parang gusto mo mag-isa ka lang. No, parang handun ka sa sitwasyon, hindi ko kailangan ng tulong. Ganyan, kaya ko. Ganyan. Or vice versa tayo. Tsaka ingat ka kasi meron ka daw mga makakausap na sinungaling. May mga makakausap ka na mga insecure, may insecurity, tapos mga makasarili, sa nakita ko dito. May I hope hindi ka mabully in a 1 to 15, no? May mga pambubuli, may jealousy, and then may tao na moody-moody. Baka ikaw ma-moody ka kasi nakita ko na baka mabisi ka, di ba? May moody-moody ako nakikita dito. May manipulative, tsaka merong tao na dito na hindi ko masabi na na parang may tao dito na magsasabi, ito dapat, ganyan dapat, ganun dapat. Hindi dapat yan. Kasi mali yan. Ganito na lang. Ganyan. Ganun. Iano mo ko sino. Opo, anak ko na. Ito na anak ko. Ba't palagi kayong natatapat sa anak ko? Na parating is the death. Why? Ito na anak, ito na po. Nangangatok pa. Ano pa yan? Tapos na to? Tapos na po, sabi niya sa akin. Okay, may nagtapos sa buhay nyo, no? Ito na nga, nagtapos na si Phil. Diba? Nakita nyo na yung daan. Nagbago na yung buhay nyo this time kasi it's more on successful kayo. There's an achievement, malaki man o maliit yung goal na yan, and you will enjoy the fruit of your labor. Yan, magkakaroon ng mga celebration, no? Yan, may mga celebration dahil sa mga ginagawa nyo this time, no? Maybe for your investment, yung may mga harvesting kayo dito na nakikita ko, no, na masyado kayong, may mga pagod ako nakikita kasi nandun yung, kasi in the past, nandun yung mga dipmon, nandun yung mga battle na sinuo mo, nandun yung mga sitwasyon na nagkaroon ka ng mga blockage or may mga gusto kang gawin at the past na hindi mo nagawa. This time daw is nag-end na yun, no? Kasi ang nakikita ko sa dito is more on success, prosperity, stability, and also babalik na yung self-esteem mo, ganyan. And then, nandun na rin yung may mga getting together ng family, reunion, kasi because of the success, baka may mga magpupulong-pulong or getting together talaga, ganyan. Happiness, celebration, may pupunta kang, parang i-enjoy mo yung ginagawa mo this time, no? Kasi, it's more on transformation talaga, to change talaga siya, changes in your life this time talaga. May mga transformation, may cycle na nag-end na talaga. Kasi this is a renewal, nagkakaroon ng mga pagsasaayos this time sa buhay mo kasi bumalik na sa'yo yung lakas ng loob. Kumbaga, may mga pinafokusan ka na ngayon na related ang money. Yan. Maybe may mga ini-invest ka na ngayon, yan, may mga ginagawa ka na ngayon, 'di ba, na isang sitwasyon na pagkakaperahan, mga ganyan. O kaya naman, this time is ma-harvest mo na yung ginawa mo noon, is ma-harvest mo na yung mga pinagpaguran mo. Iba naman dito is, handito kayo sa sitwasyon nyo na unti-unti nyong makukuha yung iyong mga goal this time. Ganyan. May coming home, hindi ko alam kung ikaw is uuwi ng Pilipinas, pupunta ng ibang probinsya, dadayo ka sa ibang lugar, ganyan. Or vice versa, baka may ganyan. May coming home kasi ako nakikita. Kumbaga ngayon is more on celebration, happiness, joy, fun, ganyan. Talaga handito yung yung enjoyment ng iyong success this time.
Maraming tao, ako nakikita pa rin. Maraming tao ako nakikita dito. There's also a community or a teamwork ako nakikita dito. No, sa iba is a teamwork, siguro teamwork when it comes to your family, ganyan. O teamwork ng mga tao na nakaka-recognize sa'yo, mga ganun. Masaya ang energy mo. Yan, parating may mga ganun na. Bakit dapat iwasan niya is 3 of Wands. Ang dali lang, anak! Diyos me, yung marimar. Oh, puyo, mami, oh! Uyasumi dayo. Uyasumi, ka na ro kami. Bakit 3 of Wands? What do you mean? Ano pong ibig sabihin sa 3 of Wands? Okay po, para, about po. Hindi, alam ko na pala about. Ano pa po? Ano yan? About saan? Kay Devil. And the Wheel of Fortune. Okay, sandali lang anak, ito na, dalawang ng card na lang. Okay. Shush, umalos, hay. Okay, iwasan mo daw yung sitwasyon na, syempre, pag umaalis-alis ka, di ba? Travel, alis-alis, lakad-lakad, kung saan-saan, di ba? Iwasan, mag-ingat ka daw doon, no? Ingat ka sa mga paglalakad-lakad mo, no? Sinasabi dito. And also, ang sinasabi dito, umiwas ka sa mga tao na makakapag-pastak sa'yo or mga tao na toxic, ganyan, no? Sa nakita ko dito. Kasi may mga tao dito or may tao dito na maaring bastusin ka, no? May tao dito na kasi sinasabi to kung ilan pa nagta-travel ka, di ba? Kung nagkakaroon ka ng pagkalito or nagdadalawang isip ka, mas maganda na ibahin mo na lang yung destination mo. No, kasi you need to be aware din kasi sinasabi dito. No, kung nagdadalawang isip ka sa mga pupuntahan mo, ganyan. Yan. Kasi it's danger din. Ang nakita ko to, magiging danger siya. Tsaka iwas ka daw sa mga, kasi may tao dito na abusubihin ka. May mga tao kasi dito na sakim. Ganyan, mag-ingat ka daw dun. Lahat daw ng kilos mo, lahat ng gagawin mo, mag-ingat ka. You need to be aware talaga. Awareness is needed. Ganyan. You have a knowledge kung sino yung totoo at sa hindi. Kung ano yung tama at mali. Ha? Kung sino yung mga dapat mong pakasamahan, alam mo daw yun. You need to trust your intuition. Andito rin yung sinasabi na wag ka lang magsawalang kibo. Iwasan mo yun ha. Oo, kailangan magsalita ka. Kung hanggat kinakailangan magsalita ka. Wag lang yung tahimik ka lang. Kasi abusuduhin ka talaga ng mga yan. Tawagin nyo ako. Ako magtatanggol sa inyo. Talili pa rin natin yun ng baraha. Tapos tusok doon sa ulo. No? Hindi, joke lang po, universe. It's a joke. Tingnan natin. When it comes to love is sa lahat iPad ko palagi namamatay. Kamusta po sa love, kapatid, asawa, sarili, anak, magulang, love, Scorpio in love. Saka wag ka papaabuso. Magsalita ka rin, no? Advice nyo po. Tsaka dito rin wag ka daw makipagkumpetensya. Hindi ka naman din nakikipagkumpetensya, pero kung alam mo may tao na nakakapagkumpetensya, umiwas ka na lang. Kasi hindi sila makakatulong sa'yo. Ay, ano ba yan? Dali lang po. Advice po. Advice nyo po kay Scorpio. Kung may mga away, umiwas na lang kayo. Kaysa makapagsagutan kayo, mga ganun. Lovers mo man yan, kapatid mo man yan, kung ano man siya sa paligid mo, yung mga toxic na yan.
'Di ba? Hindi sila makakatulong sa'yo. Bakit po High Priestess ang love? Bakit po High Priestess ang love? Paka-explain. Bakit po ang advice nyo is sa Two of Pentacles? Okay, thank you po. Okay. When it comes to a love, tahimik ka lang kasi, ano? Actually, tahimik ka lang. You need to trust to your intuition sa nakikita ko dito. Tahimik ka lang din. Andito yung kahit na napapagod ka, kahit naiinis ka, o wala, may mga, kasi over responsibility ka sa nakikita ko ngayon dito, no? Medyo magulo yung isip mo, no? Sa tao. Nalilito ka kasi. Nalilito ka. Ang gulo, nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo. May mga sitwasyon na hindi mo kayang i-let go this time when it comes dito, no? When it comes sa relationship na to. Tahimik ka lang din. Ang nakikita ko dito, parang, it's too much responsibility talaga ang nakita. Parang nabibigatan ka na sa burden na to. Parang hindi ka nga masaya actually. Kung nasaan ka man yan, parang hindi ka masaya. In this relationship, hindi ko nakita yung saya, no? Nandito rin yung tahimik ka lang, tapos nalilito ka. Parang hindi kayo, kung sino yung karelasyon mo ngayon, hindi siya connected sa'yo eh. Hindi ko alam kung nagkahiwalay kayo or kung magkasama kayo, hindi connected yung mga puso nyo. Kung nagkahiwalay kayo, yes, andun na rin yun. Nagkaroon din ng mga rejection siguro sa iba. Ganyan. Maaring kung kayo sa kahiwalay, maaring nilet ko mo na rin to. Ganyan. Sa iba naman, kung hindi man kayo nag-let gohan, andito yung sitwasyon na may tao dito na may secret or may hidden or may hidden motive sa'yo, may hidden agenda, ganyan. Iba yung agenda niya sa'yo actually. Yan. Kung ikaw, siguro alam mo naman, sa tingin ko nga, alakas nga ng instinct mo eh. Alakas ng instinct mo, na alam mo kung sino tong tao na to, na alam mo yung motive niya sa'yo. Alam mo, kaya nakikita ko dito na medyo nasa sitwasyon ka na na-stuck ka, no? Ang daming dissatisfaction when it comes dito sa relationship mo. Ang daming tumatakbong katanungan sa isip mo. Iba nga dito, naghihintay na lang din ng sign para mag-move on, no? Ako nakikita. Kasi may nakikita rin ako dito, in this relationship, hindi ko alam kung ikaw or siya is may tao dito na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, ayaw ng problema, ayaw ng responsibilidad, and also, hindi siya maasahan. Actually, when it comes to advice, sinasabi sa'yo dito is, huwag ka daw masyadong mapag-isip, no? Don't focus sa painful na sitwasyon na meron ka sa ngayon. Kumbaga, kasi sa ngayon is natatrap ka, hindi ka makapag-desisyon, natatakot ka from the unknown or hindi ka makapag-desisyon. Kumbaga, if you want to crossroad o umalis sa isang bagay sa buhay mo, nalilito ka talaga sa nakita ko. Kaya nangyayari sa'yo, hindi ka stable, nag-fail ang buhay mo this time. Nagkakaroon ka ng doubt, maaaring may hinihintay ka pa, ganyan. Kaya hindi ka indecision kasi you don't know how to proceed pa. If you take it action or not, or stay or go, ganyan. No, nandito pa yung maaaring iba preparing or may mga sitwasyon na nagkakaroon ka talaga ng option, ganyan. Huwag kang ma-frustrate din, sinasabi sa'yo, huwag kang ma-frustrate sa mga bagay na meron ka sa ngayon. Huwag mong isipin na walang pag-asa, ganyan. Kumaga, huwag ka rin magkaroon ng victim mentality dito, ng self-imprisonment. Tsaka, handun din yung sitwasyon na, choices is always available kasi nasa sa'yo naman talaga yung choices na to. Kumbaga, no, if you are not stable sa sitwasyon mo na meron ka ngayon, trabaho man yan, o love life man yan, o sa pamilya mo, kung ano man yan, umalis. Ikaw, it's up to you. Don't be trapped. No, mag-forward ka sa mga plano mo to growth, sinasabi rin dito. Diba? Huwag kang magkaroon ng choices. Kailangan mo rin kasi harapin yung takot mo. Kung ano man yung mga mangyaring resulta nun, accept mo, diba? Yung mga painful choices na yun, diba?
it's time to think na rin kasi. Yan, harapin mo. Huwag kang magkaroon ng choice. Kumbaga, this is the time to face yung mga difficult na desisyon sa buhay mo. Yung mga obstacle mo, dapat mong harapin yan. No? You need to use your mind and intellect din. Sa nakita ko dito. Andito ka, yung iba kasi dito para nandito kayo sa ano torn between two. Yan, nasa gitna lang kayo, no? Na hindi kayo makapag-decision. Ganyan. Na nabibiingkot din kayo ng sa gitna, no? Kaya hindi rin kayo makapag-decision sa iba. Nagkakaroon kayo ng, kumbaga ito na rin yung personal power mo na, power, ang arte ni ate. Personal power mo na to kung mag-go ka o hindi. Nasa sayo na yun. Kailangan mo ng you need to spread your wings and fly high. Di ba? Parang ano lang no? Yan. Arigato naman sa God bless.